Yung, paano bang konsepto, di ba, ng isang maestrado mahusay? Di ba kadalasan yung wisdom of Solomon? Yung isang katagapang, yung phrase na sinasabi, purer than Caesar's wife. Sa punto de vista ng Administrasyong Aquino, dapat ngang ma-impeach si Supreme Court Chief Justice Renato Corona dahil sa hindi nito pagsasapubliko ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ang isyong ito ay isa lamang sa mga reklamong nakapaloob sa impeachment complaint na kinakaharap ngayon ni Chief Justice Corona. Yung Statement of Assets and Liabilities, aliwanag sa Article 11 na kailangan in-enumerate all public officers have to file. Yung in-enumerate yung listahan na kailangan sabihin mo sa publiko. Hindi yung you may tell the public. Nakalagay doon, the public must be informed. Well, it is a violation of the Constitution. Every year, even the House of Representatives, we publish in the newspaper our net worth of each member. And I think the Senate is also doing the same. But through the years, we've never heard, read anything about the statement, assets, and liabilities and net worth of the members of the Supreme Court. Pero nalaman ng PCIJ na ang di umano'y kasalanan ng Chief Justice, maaring kasalanan rin ng maraming opisyal. Kasama na rito ang siyang mga miyembro ng Kongreso na nag-impeach kay Corona. Mula September 2010 hanggang December 2011, 4 na request letters na ang pinadala ng PCIJ sa House of Representatives para hingi ng SALN ng mga mambabatas. Sa 282 mambabatas ng Kongreso, 2 lamang ang voluntaryong nagbigay ng kanilang SALN sa PCIJ. Si Jose Pangandaman ng Lanao del Sur at Maximo Rodriguez ng Abante Mindanao. At sa 188 kongresista na pumirma sa impeachment complaint laban kay Corona, nakakuha kami ng SALN ng 3 lamang dahil napasama ito sa records ng 14th Congress. Si Dakila Cuwa ng Quirino, Alfredo Garbin ng Ako Bicol at Herminia Roman ng Bataan. Ang problema pa, wala sa 11 miyembro ng House Prosecution Panel ang nagsapubliko ng kanilang SALN. Ayon kay Congressman Neil Tupas, ang pinuno ng impeachment panel, ang House Secretary General ang dapat nagpapalabas ng SALN ng mga kongresista. We have not secured the SALNs of the House members, including all the prosecutors. Okay. Yeah, and that's a valid point to raise. There's a custodian here, and that custodian should disclose. Pero may sa ombudsman talaga. Because I think the understanding of the other members that it should be the Secretary General who will disclose it. Because under the law, we file our SALN with the Secretary General. Ang dinahilan naman ng Office of the Secretary General, manipis raw ang rason ng paghingi ng SALN ng PCIJ. Ayon kay Director Roberto Maling ng Office of the Secretary General, hindi raw pwedeng basta-basta ilabas sa publiko ang SALN ng mga opisyal. Taliwas ito sa sinasabi ng House Prosecution Panel. To me, it should be disclosed by the custodian. But it is not we are not on trial here, meaning the Article 2 applies to the Chief Justice because he's on trial. But just to be fair to everyone, I think all of us should comply. Giit pa ni Congressman Tupas, naglalabas ang Kongreso ng listahan ng net worth ng mga kongresista taon-taon. Pero aminado siya na hindi pa ito tuluyang pagsunod sa Republic Act 6713 na nagsasabing kailangan rin isapubliko ang lahat ng assets at liabilities, hindi lang ang net worth. I think the law requires the disclosure of the statement of assets, liabilities, and net worth. So it should include the assets, the liabilities, not just the net worth. Maging ang bagong ombudsman na si Conchita Carpio Morales, may problema rin sa paglabas ng mga SALN. Ngayon, September 8, 2011, pumunta kami sa opisina ng bagong ombudsman. Pumunta kami para hingin sana ang kanyang tulong na maasistihan kami sa mga request na hindi inaksyonan ng ibang ahensya ng pamahalaan. Naisip namin na dahil bago ang ombudsman, magiging mas madali sana ang proseso. Hiningi ng PCIJ ang SALN at personal data sheet ni President Benigno Simeon Aquino, Vice President Jejo Marbinay, dating Ombudsman Merceditas Gutierrez, at pati na rin ang lahat ng SALN ng mga miyembro ng Kongreso, Constitutional Commissions, Justices at mga general ng Armed Forces
na hindi umaksyon sa mga naunang requests. Pero ang sagot ni Assistant Ombudsman Asriman Rafanan, hingin raw ang mga SALN sa kanya-kanyang repository agencies at sundin ang memo ni dating Ombudsman Gutierrez sa pagkuha ng SALN. Ngunit tila hindi yata nabasang mabuti ni Rafanan ang sulat ng PCIJ dahil ang kanyang payo ay nagawa na. Dagdag pa niya, walang lehitimong rason na ibinigay ang PCIJ para mabigyan ito ng mga personal data sheet ng mga opisyal. Ang tanong, kung sabit si Chief Justice Corona dahil hindi niya sinasapubliko ang kanyang SALN, dapat rin bang habulin ang lahat ng opisyal na masungit sa paglabas ng dokumentong ito? Tama siguro sabihin, may kumpiyansa ako doon sa mga hinain na kaso. Yung mga, anumang term na yung articles of impeachment embodies, paniniwala natin kakulangan sa pamumuno ni Ginoong Corona at yung mga pinagagawa po na naapektuhan ng sambayanan. Well, I Impeaching think all these other officials? I think there should be a congressional investigation on that, right? Because that issue, parang we cannot really. Although you have a very valid point that the issue on impeachment and including the SALN is a transparency issue, right? But this issue is the impeachment of justice is so huge. Yeah. There are a lot of issues involved, factors involved, that we cannot really concentrate on the SALN of other public officials, except the Chief Justice now. So what I'm thinking is, it should be subject of a congressional investigation. If there's compliance with the constitutional provision, and I think the Committee on Good Government and Public Accountability of the House and the Committee on the Blue Ribbon Committee of the Senate should have jurisdiction over this. At least if we conduct an investigation, we'll just concentrate particularly on the compliance of SALN by high public officials. Para sa Philippine Center for Investigative Journalism, Carol Ilagan. September 2011 yan.